alam naman nila kung sino talaga yung mga taong nasa likod nito. Tinanggal natin yung kickback na 1 billion pesos per year. Ito yung automatic na kickback sa mga nakaupo. I will stop you there. Track record mo mismo ay hindi maayos. Ang daming aligasyon laban sa'yo. Bakit biglang nagpalit ng pangalan to? Yung iba nabibili, yung iba nababayaran. Wala naman akong ibang plano, kundi sana tapusin yung, kung bibigyan ng pagkakataon, matapos yung 9 years. Now is an exciting time to be a Pasigueño. Magandang araw, Pasigueño. Today, we are pleased to have the Mayor of Pasig City, Mayor Vico Soto. He started as a councilor in 2016, now a two-termer as a Mayor of Pasig. 2019, nagsimula po siya bilang Mayor ng lungsod at ngayon second term niya. At marami tayong kailangan malaman punto per punto. Pwede po ba yung Mayor? We would like to welcome on iNews Pasig, Mayor Vico Soto. Hi, Luan, sa mga manonood. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin. It's also our honor po na kayo ay nakasama namin sa iNews. Para na rin po sa publiko, first and foremost, diretso na po tayo. Sige po, go ahead. Medyo naging matunog po si Mayor Vico Soto lalo na ngayon. So, we start about dun sa ating rally na nangyari dito. Okay. First question po natin is regarding the recent rally that happened dito sa Quadrangle. And parang wala naman actual rally na nangyari. Ang nangyari lang doon, may nabalitaan kami, parang ano ba tawag doon, press release or notice sa press na magkakaroon nga daw ng rally. Sa akin naman kasi, kung mga Pasigueño at may tanong, may gustong malaman, o kahit may pagpuna, hanggat kaya ko po, kakausapin ko. Wala naman masama na magtanong eh. Walang masama na mamuna, walang masama sa kritisismo kung totoo ang mga ito. So, ang intention ko, punta ako doon sa Quadrangle para tingnan kung ano ba yun, ano ba yung mga tanong nila. Susubukan kong sagutin. Kung hindi ako kaya sagutin, aaralin ko. O baka may punto sila na maganda, pwede kong ma-incorporate. Baka may kailangan baguhin sa mga sa plano o sa pulisiya. So, okay lang po sa akin yun. Ang hindi lang maganda, hindi naman pala totoo. So, it was some kind of orchestrated attempt to discredit the local government and our administration. So, nakita niyo naman yung video, kumalat naman yung video na hindi naman yung iba, hindi nga karamihan, hindi nga taga Pasig. Tapos yung mga iba doon, parang may isa lang akong nakita na taga Pasig doon na kilala ko rin naman kung sino yun at kung politically kung ano siya. So nakita hindi siya totoo, 'di ba? So yung hindi maganda. Tapos na hindi naman siguro nagkataon na sabay-sabay siya sa ibang mga pangyayari pa. Maybe marami siyang kasabay na mga pangyayari. Kasabay na yung pagdami ng trolls, yung pagpalit ng mga pangalan ng ibang Facebook page, kasabay niya yung mga political activities, kasabay niya yung nababalitaan na nagbibigay ng pera sa mga previous SK officials, barangay officials, current barangay officials, at marami pa pong iba. Okay. Doon po sa, yun nga, orchestrated daw po ito, no? What do you call this, politically motivated. Yes. But yung grupo kasi na Save Pasig organization, they also sent us like an invitation. So, after that happened, Mayor, they also sent a statement stating that they were a different group at iba daw po yung grupo ng Quezon City. Would you like to clarify the claims? So, sinasabi nila na nagkataon lang na yung press release nila na magkakaroon ng rally on that specific day, na iilan lang naman yung taga-Pasig na dumating at yung mga hakot ay nandun sabay-sabay at they would want us to believe na nagkataon lang. So, I will leave it to the people to decide. Sa akin, parang,
Yun lang masasabi ko. Kanina na-mention niyo po that nagkasabay-sabay. So, pag-usapan na din po natin. Sa ibang events. Yes, sa iba-iba pang mga nangyari. So, pag-usapan na din natin, Mayor, itong mga cases, there are 2 cases filed against you po sa ating ombudsman. One, yung first is about the 100% tax discount that was given to an IT company. The second one is about the shirts, commemorative shirts, na supposedly daw ay 1/5 allowance ng ating mga City Hall employees. Before, sabi niyo po, hindi kayo naka-receive ng copy. Have you received any yet? No, wala. Until Importante na ma-realize natin yung proseso nung nagpag-file sa ombudsman. Kahit sino, ang office ng ombudsman ay bukas para sa kahit sino. Kung ngayon, magsulat lang ako, kahit sulat kamay, pumunta ako doon, magdala ako ng sulat laban kahit kanino. Pwede kong patatakan yun ng received. Pwede kong ibandera sa ito na yung complaint. Pero anong ibig sabihin nun? Ang ibig lang sabihin nun, nagpa-receive ako ng complaint sa ombudsman. Wala pang action taken yan. So, ano ang posibleng mangyari? Posibleng sabihin ng ombudsman, ay, may merit yan, imbestigahan natin. Hindi naman natin pinangunahan ang opisina nila. Pero, pwede rin na sabihin nila na, ay, ano to? Eh, basura na natin. In that case, hindi yan darating sa akin. So, if and when, again, a big if, kung dumating yan sa akin, babasahin ko at sasagutin ko. Pero sa ngayon, hindi ko alam kung ano ba talaga yung nirereklamo. I have no idea kasi may mga pinapakalat sila na copies. Hindi ko naman alam kung yun ba talaga yung pina-receive or iba ba yan na print lang. So, I have no way of knowing. So, we should respect the Office of the Ombudsman. Hindi porket may pina-receive na ganun, ay yun na, ano na natin kaagad, ipa-press release na kaagad. Sa opinion ko, mali po yun. Okay. At ako, hindi ko rin gagawin yun. Hindi dapat dinidiscuss yan kung wala pa naman talaga. Hindi dapat na ilabas sa media kung wala pa talaga? Well, karapatan naman nila yun. Pero sa opinion ko, hindi siya ethical o hindi siya tama. Kasi in theory, pwede ako, kahit ako, kunwari, ikaw, si Luan, reklamo ako. Si Luan, ganito yung ginawa. Punta ako sa ombudsman bukas ng umaga, ipa-receive ko. Nakatatak, receive. Tapos, ipa-press release ko, ito po yung receive, copy ng ito po yung complaint, laban kay Luan. Unang-una, hindi ka naman government employee. So obviously, i-dismiss outright lang yan. Pero nakapag-press release na ako. Yun yung hindi, parang, bakit kaya ganun? Confident naman kami na kung, kunyari, mag-fact-finding na talaga, again, that's a big if, kasi baka naman hindi dumating doon. But in case, willing naman kaming buksan. Alam mo, Luan, ang mga papeles natin dito, ang budget natin sa city government, ngayon lang naman talaga na binuksan talaga. Nakabuklat lahat. Nakalahad lahat. Pinapakita po natin sa tao lahat. Kada piso na ginagastos natin. In fact, sa totoo, minsan, hindi naman natatawa. But in a way, medyo natatawa din ako. Kasi yung mga information na sinusubukan nilang baliktarin, gamitin laban sa akin, in the first place, nakuha lang nila yung mga impormasyon na yun. Kasi napaka-transparent ng local government. Yun nga lang, minsan, kinukuha out of context, binabaluktot. May sasabihin na, uy, ang mahal-mahal ng gantong certain project. Eh, yun pala, hindi lang naman isa yun, kundi multiple, pinagsama-sama lang nila. So, minimislead yung tao. Minimislead yung tao. Alam niyo naman ngayon talagang usong-uso yung fake news. Usong-uso yung disinformation. Kailangan maging maingat talaga tayo. Pero sa lahat ng nangyari in the last 5 years, ang isa sa pinagmamalaki natin, pinaka-proud ako, na binago natin yung kultura, yung sistema ng pamamalakad dito at napaka-open. Bukas na bukas. Kahit ano pwedeng silipin, kahit ano pwede tingnan. Dati, alam ba ng mga tao kung magkano mga budget dito sa City Hall? Kung mga nanonood, talagang taga-Pasig, alam nila na hindi.
ni hindi mo nga pwedeng tanungin. Ako, nagtrabaho ako, FOI work ako, Freedom of Information. Sinubukan namin kasama ng mga college student, nag-request ka naman ng mga information dito, ng mga datos, magkano yung ganito, magkano. Hindi mo makukuha yan noon. Ngayon, talagang nakabukas, pinapakita natin sa tao. Kaya, confident din tayo sa ginagawa natin. Later, Mayor, I will discuss or let's tackle the fake news and yung ating iba pang transparency concerns. But balik tayo doon sa ombudsman case. Yung ating second case, kasi I've read the EO EO 28 if I'm not mistaken, about the shirts. It was stated there that they will get a shirt amounting to 1,500. Okay. But there was nothing stated talaga na they will get a 1,500 allowance. Yes. But according to the allegation of the complainant, they were forced to sign a receipt that they received 1,500 pesos in cash instead. Una, walang pag sinabing forced, tingin ko mali yun. Pero ganito na lang. Again, hindi ko alam kung ano yun sa complaint. Gusto ko lang din ilinaw na yung clothing allowance ng mga, or uniform allowance ng mga empleyado, natatanggap nila yan in full. Hindi yan 1,500, 7,000 yan. Natatanggap yan in full, in cash sa payroll accounts namin. Empleyado din ako. So iba yan. Yun nga ang problema, ginugulo yung mga tao. Ang masasabi ko lang sa ngayon ay wala pa yung kahit yung sa t-shirts, wala pang lumalabas kahit 1 piso mula sa LGU. So walang damage yan sa LGU. Again, kung dumating na yung complaint sa akin, sasagutin ko. Ngayon kasi, the only reason why I'm hesitant to answer is because I don't know what the complaint says. Again, wala akong kopya. So, paano ko siya sasagutin? Mamaya, may sinasabi ako, hindi naman pala yun yung tinatanong sa complaint. It might cause further confusion. Pero sigurado ako, sa mga ginagawa natin dito, above board po yan. So, kung uniform allowance or clothing allowance, I'm not sure about the exact terms, pero yung para sa clothing uniform, ito mga empleyado lahat, pwede man tanungin, natatanggap nila yan in full. Yun nga lang, talagang ginugulo yung mga tao nililito para pag-isipan tayo ng hindi maganda. How about the application for petition for TRO and injunction po, para masimulan yung project, yung City Hall project? Dito din po wala kayo na-receive, though this has been yan, meron denied. kaming copy niyan. Okay. Sa RTC naman kasi yan. So that's a petition for injunction yata yan and Yes. application for temporary restraining restraining order or TRO. Na-deny naman po yung TRO. But I don't want to speak for the court. Pero sa palagay ko, purely harassment lang yung ganyan. May nakita ka ba government project tapos magpa-file ng ganyang klaseng kaso? Parang ako hindi pa ako nakarinig ng ganyan So, parang anong damage yung sinasabi? Kaya naman natin in-initiate yung project. At pwede naman din natin discuss kung gusto ninyo para sa kapakanan yan ng taong bayan. And we believe that this will be what is good for the city, not just today, not just tomorrow, but for 100 years. Yan yung iniisip natin. So parang biglang may mag-file na actually, hindi ko maintindihan yung argument pero sa akin, more of harassment na yun. And nakakapagtaka dahil 1 taon na natin pinag-uusapan yung project. It was a year ago when you announced. 1 year ago, diniscuss kung ano yung proseso. Halimbawa, may nag-propose ng unsolicited proposal for PPP. Hanggang na-reject yung PPP kasi hindi siya favorable to the city. We're very open. City Development Council, dinidiscuss namin yan. Kasama dyan yung mga kapitan. Kasama dyan yung mga civil society organizations. 1 year na pinag-uusapan, tapos parang very fishy, very suspicious, na biglang kasabay nitong iba pang mga pangyayari, yung mga gantong fina-file na kung ano-ano. So, pwede ba natin sabihin, Mayor, that they're using law as a weapon against you? Or ito bang mga taong to, do you personally know them?
Well, hirap naman magbanggit ng pangalan, pero tingin ko yung mga taong nakakaalam sa sitwasyon, alam naman nila kung sino talaga yung mga taong nasa likod nito. And of course, it's very political. Kumbaga, sa akin, ever since, focus natin, trabaho. Trabaho. Diba? Wala na nga tayong ibang, wala na nga akong ibang ginagawa, hindi magtrabaho, sa totoo lang. Konting, diba? Konting pahinga, konting exercise, the rest, trabaho lang. And siguro yung mga nakatrabaho ko dito sa City Hall, masasabi nila na, hindi naman sa pagmamalaki, pero hindi ko hinaluan ng politika ang trabaho. Yung pag-regularize natin ng employees, yung pagtanggal natin. In fact, tinanggal natin yung politika sa serbisyo ng pamahalaan. Yung mga serbisyo na dati, kailangan malapit ka sa nakaupo, whether that's benefits sa iba't ibang sektor, serbisyo na gaya ng pamaskong handog, yun yung mga simbolo natin ng pagbabago na tinatanggal natin, pilit natin tinatanggal yung politika sa serbisyo publiko or public service. Pilit natin tinatanggal yung politika sa trabaho natin dito sa City Hall. Kaya nakakalungkot na may mga ibang tao na pilit siyang binabalik o pilit nilalagyan ng kulay ng politika yung hindi naman dapat ipolitika. Since we're also talking about the City Hall project, critics argue about the cost of it. It's too expensive daw sa 9.6 billion when it could have been allotted. Pero pag sinabi mong critics, isang grupo lang yan. Sa totoo, isang grupo lang yan. Okay. Medyo malaki talaga yung project. Sa totoo, ito aminin ko, hindi ko alam kung nabanggit ko na ito in previous na may nagtanong sa akin, pero aminin ko, nung una, medyo hesitant talaga ako. Kasi alam ko pag umabot na sa bilyon ng isang proyekto, syempre, medyo babantayan talaga ng tao yan. At tama yan, dapat bantayan natin. Bilang mamamayan, kasama sa responsibilidad natin na bantayan ng ating pamahalaan. Dapat may pananagutan ang government officials at ang gobyerno natin. So, nung una, nung sinabi, papatayo ng una, pinag-aralan namin retrofitting. Kaso wala talaga akong makausap na maayos na engineer or architect na nagre-recommend ng retrofitting. Yung initial plans for retrofitting, 1-point-something billion na. Okay. Hindi ka pa sigurado nun kung ano talaga, paano kung nagsimula ka na, may nakita ka talagang major defects. Hindi mo alam yung itsura ng mga, kahit yung mga biga dyan, yung mga poste, yung pundasyon, hindi mo naman alam. Remember, noong 2019, nawala lahat ng as-built plans bago ako maupo. Walang plano dyan at all. Walang blueprint, walang anything. Walang as-built plans. So, retrofitting was out of the question. Ngayon, sabi, nung nag-iisip ako, this is my first term, patapos na yun, nag-pandemic pa tayo, mukhang magiging malaking project ito. So, tinatansya ko, baka pwede, next mayor na lang. Anyway, ayoko naman makilala as, kung may legacy ako, hindi naman yun yung infrastructure In fact, nung first term ko, iniwasan natin yung big infra projects habang naglilinis tayo ng pamahalaan. The priority was clean up government for future generations or future leaders na mas madadalian na sila na magtrabaho ng tapat dito sa LGU. Pero yung urgency, yung sense of urgency namin, pataas ng pataas, lalo na nung nagkaroon na ng mga instances na umalog yung building, walang earthquake. May nakwento yung mga taga-budget office sa akin na nag-jolt yung buong floor na para daw silang nakasakay sa roller coaster. Hindi nila alam kung ano ba yun. At never talaga nalaman exactly, never natukoy kung ano ba talaga yun. So may mga ganun na September 4, as we speak, that's yesterday, nagkaroon ng intensity 1 lang na earthquake dito. Ramdam na nila, lalo na sa legal office, itong side na to, yung sa may library side. So, may sense of urgency. So, ako, gusto ko man iwasan yung malalaking project. Wala, ito na to life or death ang pinag-uusapan natin. So, medyo pinag-usapan na namin, ano bang pwedeng gawin? Retrofitting's out of the question. It's not wise.
gawa na tayo ng design. Pag-usapan na natin. Doon na pumasok yung unsolicited proposal ng PPP na nakita namin parang hindi tayo sure kung favorable. So, project muna ng city government. Yung main city hall, gawa tayo ng bago. Pero, tandaan natin, we will only do this once in our lifetime. Pagpapatayo ng bagong city hall, kung maganda yung gagawin natin, dapat good for 100 years. So, kailangan, ayusin na natin yung plano. Hindi pwedeng, para lang matapos na, uliitan na lang natin kasi para wala nang masabi yung mga tao. Hindi pwedeng ganun. Hindi tayo pwedeng pumayag na dahil may mga namumulitika o may konting kritisismo na matatakot na lang tayo at hindi na natin gagawin ng maganda o liliitan na lang. Hindi. This is a once-in-a-lifetime project. Papakinabangan ng lahat ng Pasigueño for generations to come. If we do it properly, it will be good for 100 years, maybe even more. Okay. Maximize na rin natin yung lupa natin. Ikot tayo ng City Hall ngayon, ang daming dead spot, ang daming empty spaces o magugulong area, na sayang yung lupa natin, na prime lot po ito. So we need to also think about the economic value of the land. Ano yung value ng lupa na kailangan i-maximize natin. So lakihan na natin yung City Hall, sagarin na natin kung ano yung kaya with open space na magically i-open up natin, kita hanggang revolving tower, maganda yung plano natin. Malaking project po talaga siya. Pero very confident ako na pag natapos na yan, makikita ng mga Pasigueño na ngayon pa lang naman maraming excited na rin. Diba? Talagang sadyang may makukulit lang na alam mo sa totoo yung mga ibang critics bago magkaroon ng political colors o bago masama dun sa ibang grupo. Sila nga excited din eh. Sila rin yung nag-encourage sa akin, gawin na natin, ganyan. Nung wala pang politika. Pero alam ko, pag nagawa po natin itong main City Hall na new, talagang papakinabangan to ng lahat ng Pasigueño. At ito, medyo proud din ako. Kasi ang hindi nare-realize ng ibang tao, although malaki-laki yung project natin na ito, 9.6 billion, pwede pang mag-varian ng konti, pero more or less, it's 9.6 billion. Ang nakakatuwa dito, in a way, para siyang mapapagawa natin ng libre. Bakit ko nasabi yun? 2019, nung naupo ako, tinanggal natin yung SOP system. SOP, para sa mga hindi nakakaalam, ito yung automatic na kickback sa mga nakaupo. Sabi nung iba, 20%, 30%. So kung 5 billion yung dumadaan sa procurement every year at may 20% na kickback, that's 1 billion. Tinanggal natin yun. Honest to goodness, public bidding, we introduced so many reforms. We cleaned up the procurement system in the city of Pasig. Dahil sa mga pagbabago, dahil sa paglilinis na ginawa natin, nakatipid tayo ng more than 1 billion pesos per year. Dating, alam ko, pag hindi familiar sa gobyerno, parang, grabe naman yung sinasabi ni Mayor, totoo ba yan? Parang, OA naman yata yung sinasabi ni Mayor, pag hindi familiar sa gobyerno. Pero yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, alam nilang totoo ito. We cleaned it up. Tinanggal natin yung kickback na 1 billion pesos per year. More than. So kung maging mayor ako ng 9 years, God willing, 9 years ako mayor, more than 9 billion yung matitipid natin. So without removing or reducing any program project of the city, without removing any service of the city, na in fact, lahat ng service natin, palaki ng palaki, tumataas din yung budget sa ibang services, nakapaglaan tayo ng 9.6 billion pesos. Hindi naman agad-agad babayaran to eh. Multi-year project po ito. So, yung 9.6 billion pesos na budget sa City Hall, sa totoo, natipid natin yan mula sa korupsyon. Parang libre yung pinapatayo natin. Which leads me, because I was going to ask you din po, dahil late yung budget natin, nagkaroon tayo ng malaking savings. And some people wonder, Pasigueños wonder, where do the savings go? So, at least sabi nyo na rin ngayon na parang ganyan nga. Ang literal answer naman yan, pag nagkaka-savings, bumabalik lang naman yan sa general fund natin. So,
ang totoo, hindi dapat malaki ang savings ng gobyerno. Dapat ginagamit yan para sa tulong sa tao, para sa serbisyo. And we are doing our best para tumaas yung absorptive capacity ng LGU, para damihan yung mga serbisyo. At lahat naman ng, from healthcare services to benefits to senior citizens, lahat yan pataas ng pataas. Walang taon na bumaba ang kahit anong service natin. Pero, dahil nga medyo mabigat yung reforma o pagbabago na pinakilala natin, na naglinis tayo ng pamahalaan, tapos biglang more than 1 billion pesos yung natipid natin, hindi rin siya ganun kadali. It's a good problem to have. It's a challenge, but it's a good challenge to have. So, sa ngayon, nagiging saving siya. Pero, ang maganda nito, pag may mga susunod na rin tayo na next term natin, or actually, nasimulan na natin, kung mapapansin ninyo, even this week, sunod-sunod yung mga inauguration natin. Kasi unti-unti, nagagamit na natin ng maayos yung mga naging savings. So, parami lang yan. Paganda ng paganda yung serbisyo ng pamahalaan. Kasi ito, may bonus pa tayo na new City Hall that will be good for 100 years. Eto, Mayor, you may or you may not answer. But there's this construction firm that actually said they sent you an open letter suggesting that they can help you reduce the cost of the City Hall campus. I will stop you there. Kasi ayoko naman magsabi na ng kung ano. Pero siguro, pag ang isang tao, isang grupo may suggestion sa'yo, ang una mo rin gagawin, o isa sa una mong gagawin, iba-background check mo yung tao, yung grupo, o yung kumpanyang yon. Kung magsasuggest ka regarding construction na malaki matitipid sa ganito, ganyan, pero yung track record mo mismo ay hindi maayos, ilang beses ka nang na-blacklist, ang daming aligasyon laban sa'yo, siguro hindi ka panipaniwala yung mga suhestyon. Can we say that in the future, the City Hall project will speak for itself? I'm very confident that, yes, the project will speak for itself. Okay. Now we go to trolls and fake Nako, news. favorite topic natin. Ngayon po, you mentioned in one of the flag raising ceremonies that there's this page nga and more pages na Parami ng parami actually. Parami. So as of now, meron pa po tayong nakikita ng mga pages na Dumadami pa po siya. Actually, tingnan niyo po yung mga bagong page. Encourage ko po kayo na tingnan. Tingnan niyo yung info section. Bakit biglang nagpalit ng pangalan to? Dati, samahan lang ng mga biker. Ngayon, alam naman natin na tatakbo eh. Ngayon, biglang pinopromote na itong tao na to? Or itong grupo na to? O itong construction firm na to? Ano nangyari? Tapos hindi lang siya isa, dalawa, kundi 20, 30, 40, 50, more. Sa nabilang natin, abot na ng 100 eh. Yung pages. So, di naman yan, di ba? Tapos, sabay-sabay, si mga trolls dumadami. Tapos, makikita mo naman kasi syempre may messaging yan. So, nagsasabay-sabay din. Na hindi talaga pwedeng nagkataon eh. No, hindi naman, kumbaga, nag-iisip naman ng mga tao, nakikita naman nila yan. How about, Mayor, the pages that use your picture naman? Nako, yan ang isa sa, honestly, medyo nakakatakot. Kasi, may mga may iba akong nakita na sa umpisa ginagamit yung mukha ko, puro positive. Tapos biglang magsisingit ng isang post na may ibang pinopromote. Tapos biglang nagiging mas common na. Pag dumami na yung followers, biglang kumakabig o biglang iba na. So nakakatakot. How can you address to the public? Kasi medyo sila eh, 'di ba? Susceptible sila in believing what they hear, what they see, especially sa social media. Ano kaya yung pwede mong i-suggest sa kanila? Hinihikayat ko po ang bawat isa na maging mapanuri, lalo na sa social media. Hindi lang sa social media, pero kasama na yung Facebook. Kasi talagang, alam mo, yung mga ganyan kasi, may nag-aalok talaga ng ganyan eh. So, sa akin, mali yan, hindi ko siya gagawin. Labag yan sa prinsipyo ko.
pero maaaring hindi siya labag sa prinsipyo ng iba. Hindi naman sa judgmental tayo, pero yan yung realidad ng buhay. May iba talagang gumagawa ng ganun, na pag naalok sila na for 1 million pesos, ganito kung marami silang pera at saka hindi labag sa prinsipyo nila, hindi ginagawa nila. Subukan natin i-report sa Facebook, pero minsan mahirap din mag-report sa Facebook kasi may mga algorithm yung ano sila. Hindi ko alam how it works exactly. Pero maging mapanuri tayo. Makikita naman po natin kung talagang susuriin natin ng maigi. Makikita naman natin. O yung iba, yun nga, medyo ginugulo nila. Basta ako, for the record, wala akong mga page. Yes, there are some supporters na gumagawa ng page. Thankful naman ako sa kanila. Baka nanonood sila, no? Hindi ko naman sinasabi na tigilan niyo. Very thankful ako kung may mga supporters gumawa ng page. Thank you from the bottom of my heart. Yun nga lang, minsan kasi nakakatakot kasi may mga nagpapanggap. Kunyari nga, supporter sa haluan na. Pero problema yan, tandaan natin, problema yan hindi lang sa Pasig, hindi lang sa Pilipinas, trend ito sa buong mundo. Kaya dapat masanay na tayo at maging maingat tayo sa mga nababasa, napapanood po natin. So itong disinformation na to, is this also the reason why you are hesitant to engage with the media or to the media? Hindi naman. Baka shy type lang. Actually, pati mga interview na ganito, di ba? Alam mo naman, di ako talaga mahilig. Pero naintindihan ko rin naman na minsan importante siya. Naintindihan ko naman yun. So, from time to time, hanggat kaya natin. Siyempre, nakafocus pa rin tayo sa trabaho. Ako nga, kaya nasabi ko kanina. Pero minsan, kailangan din talaga at least may linaw mga bagay, may communicate sa tao. So, may value din naman yung mga interview katulad nito, yung pag-engage sa media, traditional man, or alternative media, or new. Pero yun nga talaga, alam ko pa ulit-ulit kong sinasabi, pero talagang kailangan maging maingat tayo sa panahon ngayon. Dahil even yung mga ibang grupo, ibang pages, yung iba nabibili, yung iba nababayaran, or yung iba, misleading, tapos biglang mag-iiba later on. Now, Mayor, can we go to the concerns of the Pasigueños? Because kami sa iNews, we also get messages from them. Feedback. Yes, but then we let them go to Unayan. Tama yun. Because we're not City Hall. Oo. Okay, but iba kasi medyo nalilito yata. yes, Pag ano. So, yung first concern, sunod-sunodin ko na yung mga concerns. First is the medicine sa health centers. Second naman is the basura. And lastly is yung sa senior citizens natin. How can we address the concerns that they have tungkol dito sa mga problema or challenges? Ako at yung administrasyon natin dito sa Pasig City Hall, very open tayo to feedback. Katunayan, ako nga yung nag-establish ng ugnayan sa Pasig. Kumbaga, binuksan ko yung City Hall. Sabi ko, lahat ng mga reklamo ninyo, bigay niyo sa City Hall. At least nalalaman natin, na-actionan natin. Minsan nga lang, baka pagkakamali ko rin. Kasi imbis na, hindi kasi ako masyado na rin pag may accomplishment, para minsan nahihiya ako mag-broadcast. Although, syempre, kailangan ko gawin. Pero minsan, hesitant ako magkwento ng mga success natin o yung mga magandang nagagawa. So, minsan, dahil ganun nga yung personality ko, minsan yung focus masyadong napupunta dun sa pagkukulang. So, kumbaga, 100 things ang nagawa, 99 maganda, isang pagkukulang. Minsan, nakafocus lang tayo dun sa isa. So, pag tinignan naman po natin lahat, the things you mentioned, pero sa mga ibang bagay din, ang totoo naman, pag tinignan natin every field, every service, lahat paganda ng paganda. Diba, nung nagka-rabies scare, tayo yung huling LGU na naubusan ng anti-rabies na bakuna. Diba, ano niyan, nakita ko nagko-cover kayo, diba? May mga taga-ibang LGU, pumupunta na nga dito kasi sa lahat ng LGU, naubusan sila. Yun yung may nag-viral na nakagat daw, tapos hindi nagsabi, tapos na unfortunately passed away, namatay yung bata.
Ang time na yun, dinagsa tayo ng pila. At some point, naubusan din tayo. Pero tayo yung huli na naubusan. Pero, ang susubukan i-highlight nung iba ay naubusan. Pero out of context, tayo nga yung huling naubusan ng ganong klaseng gamot o bakuna. So, nangyayari to even in different fields or in different services. Pero siguro, ang masasabi ko lang, yun nga, siguro mali ko rin. Hindi ko masyadong nakukwento yung mga positive o masyado akong mahiyain magkwento ng positive. Pero sa lahat naman, marami pa tayong kailangan ayusin. Walang perpektong gobyerno, walang perpektong LGU. Araw-araw, sinusubukan natin ayusin ang mga problema. Pero ang kagandahan naman po nito, gaya na rin dun sa mga, dahil na rin sa mga nabanggit ko kanina, yung mga services ng ating pamahalaan, paganda ng paganda across all sectors. Ito naman on lighter and brighter note, yung Go Bag, kasi Pasig Go Bag has been receiving so much praise from other LGU. How do you feel about it na merong ganitong proyekto ka na talagang pinupuri? Masaya ako kasi naging successful yung project. Kasama to sa disaster risk reduction and resiliency steps natin or measures natin. At siguro ito na rin, gaya nung style natin sa Pamaskong Handog, na hindi dinaan sa leader, hindi dinaan sa masamahan, kundi nagbahay-bahay. Ganun din yung Go Bag. Kasi yan naman yung pwede nating ika-proud bilang mga Pasigenyo. Nabanggit ko kanina, tinatanggal natin yung politika sa pagsiservisyo, sa serbisyo publiko. Gusto natin pantay-pantay. Kakampi, kaaway, pareho ang tingin natin pagdating sa serbisyo publiko. Kasi pondo ito hindi ng mayor, kundi ng lahat ng mamamayan. So, itinatanggal natin yung palakasan, ginagawa nating maayos, pantay, ang serbisyo ng pamahalaan. At bukod sa DRM benefits ng Go Bag, muli po nating pinakita yan. You started in 2016 yung political career nyo. But from 2016 up to second term ninyo, ano yung pinaka-project ninyo na masasabi nyo talaga na, this is my best or signature project for Pasig? Magandang tanong pero napakahirap ding sagutin. Kasi pag may nabanggit akong isa, magtatampo yung ibang office natin. Bakit hindi sila yung nabanggit? Sa akin, ang pinaka-proud, baka hindi pinaka-sexy na answer o baka yung iba parang wala masyadong pero para sa akin, yung pinaka-importanting nagawa ko, yung pagpapakilala ng mga pagbabago sa lungsod ng Pasig. Kasi yung mga ibang sectors natin, yung shift towards universal healthcare, yung karagdagang benepisyo para sa iba't ibang sektor, mula persons with disabilities hanggang senior citizens na nakita natin in the past years, ay pa-expand tayo ng pa-expand ng tulong at serbisyo para sa kanila. Lahat ng yan, kasama yan sa trabaho. Pero yung paglilinis natin ng pamahalaan, yung pag-institutionalize ng reforms, yung pagtanggal ng patronage politics, yung pagtanggal ng palakasan system. Hindi pa siya totally wala, pero ang laki na ng mga hakbang natin. Naniniwala ako na hanggang sa susunod na mga leader ng Pasig, kasi wala man forever gustuhin ko man na, di ko gusto na, dapat hindi forever yung mga leader natin, di ba? Kasi hindi ito pag-aari ng politiko Dapat kung 9 years, mabigyan tayo ng pagkakataon na maglikod ng 9 years, dapat masaya na tayo doon. Hindi yung traditional na parang forever dapat nandyan. Ang goal natin, yung mga susunod, hanggang sa susunod na henerasyon ng mga leader at mamamayan ng Pasigenyo, mas madadalian na sila, maipagpapatuloy nila yung nasimulan, matibay yung pundasyon natin sa paggugobyerno. So talagang yan ang pinagtuunan natin ng pansin, yan ang pinaghirapan, pinagsikapan natin. Everything else for me, mga bonus yan. Marami rin naman ibang, alam naman yan ng mga taga-Pasig, hindi ko na kailangan ilista yung mga accomplishments natin. Pero sa akin, ang pinaka-importante ay naglatag tayo ng maayos, matibay na pundasyon that will carry on for years to come.
transparency, combating corruption. Has this been easier for you now that the Sanggunian is aligned with you? Malaking tulong. Malaking tulong. Kasi halimbawa, ngayong Sanggunian, pinagbawalan natin yung Pogo, yung e-games, malakas ang resistance dyan. Ang daming naglalabi niyan. Ang daming nag-aalok. Iba, kung perang habol ko dito, approve yan lahat, approve yan lahat. Kasi talagang ano yan, nag-aalok yan, bibigay yan. Even nagpaparating yan sa ano, through mga emisaryo nila. Ano, oh, pag in-approve mo daw yan, bibigyan ka daw. Pero sa atin, anong maganda para sa tao? Saka hindi talaga ako tatanggap niyan kahit anong ganyan. Pero dati, kahit yung mga nakaupo dito, sila mismo yung naglalabi. Ngayon, kasama natin yung Sanggunian, si Vice Dodot, is a man of integrity. Yan ang masasabi ko tungkol kay Vice Dodot. Yung mga konsehal natin, aligned sa vision, mission, sa prinsipyo natin. Alam nila na hindi tayo hihingi, hindi tayo tatanggap ng suhol. Kung ano lang maganda, dun lang tayo. Tingin natin hindi maganda yung Pogo para at e-games para sa lipunan natin. Walang negotiation, walang ano. Basta yan ang papatupad natin. So, dati medyo nahihirapan ako kasi mayat-maya may naglalabi na kung sino-sino. Lalapit. Siguro alam nila yung stand ko, alam nila hindi ako tatanggap ng ganyan. Hindi nila ako madiretso. Pero, hindi naman tayo tanga. Alam naman natin yun. Bakit biglang may maglalabi na, hindi, Mayor, okay yung Pogo. Bakit kaya? Siyempre, di-deny. Pag tinanong mo sila directly, may bibigay ba sa'yo? O may binigay ba? Siyempre, puro deny yan ng deny, di ba? Pero, so, are you saying, Mayor, common sense na lang. Sorry. Are you saying that it's easier to maintain your principles? It's easier to get things done. Okay. Dahil yung mga kasama natin ngayon ay mas aligned sa vision, mas aligned sa mission, at pati sa prinsipyo. Kumbaga, sa mga konsehal natin ngayon, nung pinasa natin yung ordinansa prohibiting Pogo and e-games, wala sa kanilang lumapit sa akin na, uy, kagaya dati na, uy, baka pwede extend natin o baka pwede pagbigyan na natin, maganda to. Walang ganun ngayon. Unlike before, maya't maya may lumalapit na ganun. Yung public consultation, you also advocate for that. Up to what extent can the CSO go? Hanggang saan po ba yung pwede nilang gawin? Ano po ba talaga yung partisipasyon nila? Well, yun din yung isa sa binuksan natin noong 2019. Every year, lumalalim. Nung una, nagsimula yan, pinapakita lang yung budget, binuksan lang. Tapos, succeeding years, nagkaroon na ng konsultahan. Na kunyari, health-related CSO, kinukonsulta na sila ng City Health Department. And then, mas recently, nagkaroon na ng input mula sa kanila. Nakakapag-suggest na rin sila ng mga proyekto nila. Ito yung people's participation in governance. People empowerment, napaka-importante para sa atin. Again, we're thinking long-term. Na kung gusto natin ng tapat na gobyerno, kung gusto natin ng tinatawag na good governance, hindi pwedeng gobyerno lang. Kailangan mataas ang kapasidad din at nakikialam, nakikilahok ang taong bayan through civil society, through CSOs and CSO, yung civil society organizations natin. So, to answer your question, wala naman talagang limit. Siguro kung may limit man, time yung limit. Dahil hindi infinite ng oras natin, may hangganan ang oras natin. So yun lang talaga yung limit, yung oras. We're nearing towards the end, Mayor. Are you excited? But what are your long-term plans for Pasig pa? Since kanina you mentioned hopefully 9 years ang term. So are we confirming now that you're running for mayor and not for any other position? Wala naman ako ibang plano, kundi sana tapusin yung kung bibigyan ng pagkakataon matapos yung 9 years. Kasi ano naman ang maganda po ngayon, inline, kumbaga nung 2019, maybe not 100%, lalo na yung pandemic, siguro nauga tayo ng 1 to 2 years. Pero
yung pinaka-blueprint natin ng 2019 na hopefully 9 years yan, and then looking beyond to the institutionalization of reforms and good governance measures or institutions. Inline tayo dun sa kumbaga nasa timeline tayo, halos saktong-sakto na first term 2019 to 2022, let's clean up government, palakasin natin yung HR, let's introduce HR reforms, simulan natin yung mass regularization, capacity building, professionalization of the bureaucracy. Maglinis tayo, iwas muna tayo sa malalaking infrastructure programs. 2022, pwede nang simulan yung mga infrastructure programs dahil confident na tayo sa mga reforma sa paglilinis natin. Sisimulan na natin yung mga iba. May kasama na tayo sa sanggunian, may kasama na tayong vice mayor na aligned sa principles natin. Magagawa na natin yung mga ibang hindi natin magawa noon. Paigtingin na natin yung mga programa ng City Hall, gaya ng sa Universal Healthcare. Isa tayo sa, alam kong maraming pagkukulang pa, alam kong maraming kailangan pang gawin, pero kumpara nyo sa iba, masasabi natin, isa tayo sa 5 sa Pilipinas na nangunguna sa pagpapatupad ng Universal Healthcare based sa UHC law ng national. So yung mga ganyan, 2022 to 2025. 2025 to 2028, ito na. Making sure that the reforms are institutionalized. Mahirap siyang basta baguhin na lang, lalo na yung sa procurement reform, yung pagbukas ng public bidding, yung pagiging patas at professional ng HR, pagiging permanent ng mga reforms na kahit sinong pumalit, mas madaling maging mabuti na at mas mahirap maging corrupt. Yan ang goal natin. And then all the rest, tuloy-tuloy pa. Tapos yung mga mas malalaking project, gaya ng New City Hall, gaya ng mga bigger housing projects, kung land banking yung nauna, nung first and second term, ito na, nasisimulan na, ma-award na this second term yung dalawa, next term, may mga mas malalaki tayo, at sa lahat ng field, sa lahat ng sectors, ganyan na. So, nakakatuwa dahil nasa tamang tayo, kumbaga, may mga challenges man, may mga sumusubok man na isabotahe tayo o subukan nilang madiskaril tayo, ay on track ang ibig ko sabihin. On track tayo dun sa timeline mula 2019. Kaya excited ako. Nakakapagod ang trabaho, pero mas lamang yung excited. Dahil, again, kung mabibigyan ng pagkakataon na isa pa, ay matatapos natin yung mga pinlano. Hindi ko ibig sabihin na lahat tapos at lahat perfect after 3 more years, di ba? Pero in terms of our timeline, we are on track, and I really believe that now is an exciting time to be a Pasigueño. So huli na lang, Mayor, pakitapos na lang po ito. I am Vico Soto and I am Vico Soto, and I am being interviewed by iNews. That was a safe answer. But anyway, is that really the answer now? Ano ba? Para ka naman si Boy Abunda magtanong. But anyway, thank you so much, Mayor. I am... Okay. Sagutin ko naman ng seryoso. Sige baka magalit ka naman sa akin kung ganun yung sagot ko. I am Vico Soto, and I am excited for what is to come. Thank you so Maraming much. salamat, Luan, at Mayor, sa iNews. God bless sa inyo. for sharing your insights and perspectives. At ating nakapanayam nga si Mayor Vico Soto. Abangan natin. Excited si Mayor sa Pasigueño. Dapat excited tayong lahat. Thank you.